Showbiz fanatics, Alden Richards abay na gamit ng GMA para saktan ang TVJ at ang programang ito. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit dabarkads natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. Maraming salamat po. And for today's video, congratulate natin ang TVJ sapagkat inilabas na po ng AGB Nielsen ang TV rating last December 13, 2023 kung saan nangunguna po ang TVJ got 4.0%, talaga namang pumapangalawa po yung Fake Bulagta, Untitled Noontime Program, and pumapangatlo ang It's Showtime. Pero alam nyo po ba na mas pinag-uusapan ngayon, ito pong naging controversial tuloy. Alam nyo po parang naging strategiya tuloy nila to para po talagang kumita ito pong movie ni Alden at ni Miss Shawi, ni Sharon Cuneta, na ang head writer nito o ang writer ng movie na ito ay walang iba kundi si Miss Doctolero. Sabi diyan, mukhang mababa pa nga daw ang lalakbayin ng issue ng Itbulaga at ng Tape Incorporated at ni Tito Big and Joey. Lumabas na kasi ang latest development sa trademark issue na pinaglalaban pa rin ng Tape. Sabi nga ni Paulo Contis na main host ngayon ng Itbulaga or ng Fake Bulagta, mahaba pa raw ang laban. Pero hindi lang trademark ang labanan nila kundi meron din pending na copyright infringement. Inaasahan bago matapos ang taong ito ay ibababa na ang desisyon ng copyright infringement sa isinampa ng TVJ laban sa Tape Incorporated at GMA7. As of press time, hindi pa sumagot ang legal counsel ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque kung ang kalalabasan nito ay sakaling ibababa na rin ang desisyon ng korte sa copyright infringement. Sa IPO, ang tanong sino ay may karapatan sa titulong Itbulaga. So yun pa rin po hanggang sa ngayon. Pero mas pinag-usapan ngayong araw itong guesting po ni Shawi kasi inaasahan na po talaga ng maraming mga legit dabarkads na si Shawi lang po ang magpo-promote ng kanilang movie this coming December 25 na ito po ay pasok sa tinatawag na ito pong sa Metro Manila Film Festival. Silang dalawa po ni Mr. Alden Richards. So, ito po yung story ng mag-ina, kung paano po itinaguyad ng isang single mom ang kanyang ina na kanyang anak na si Alden Richards. Kasabay nga nito ay inamin din po ni Miss Shawi or ni Miss Sharon Cuneta kanina nung tinanong siya ni Bossing kung bakit hindi niya kasama si Richards. Alam niyo ba tinanong ni Bossing niyo kasi for us to para i-clarify ang lahat ng mga bagay kasi baka isipin na naman po ng ilan sa mga bashers po ng TVJ na ang TVJ mismo ang ayaw makasama si Alden. Just to make it clear, ang production po or ang GMA po mismo ang hindi pumayag na tumungtong itong si Alden Richards dito po sa Itbulaga, dito po sa tinatawag na original Itbulaga. Sinabi po ni Sharon Cuneta na hindi po siya pinayagan. Sabi diyan, madalas nang tumataas daw ang rating ng E18 ng TVJ, lumalaban naman daw, Samantalang hininga ng reaksyon ang pag-guest ni Alden Richards sa It's Showtime. Sabi nila wala daw problema kasi 'di ba kung matatandaan po niyo, nag-trending po 'yun sa It's Showtime nung sila po ay nag-guest doon at nag-promote. Pero hindi po pinili ni Alden Richards na mag-promote ng kanyang movie doon po dito sa Tape Incorporated ng Itbulaga. Mas better na rin talaga na ganun yung ginawa niya para at least iwas na din sa bashing. Na at the same time para mapanindigan niya yung pagiging loyal niya sa TVJ. Pero so, sa ngayon ay eto nga nag-guest po si Miss Sharon Cuneta dito. So dahil dito naging controversial nga itong guesting na to kasi nga yun wala nga po itong si Alden na siya pong pinaka-lead role dito po sa nasabing at alam naman natin si Alden Richards ay sumikat dito sa Itbulaga, dito po sa original Itbulaga na ito during the times of Aldab. Kaso nga lang syempre si Alden Richards po ay meron tinatawag na black time contract dito po sa GMA, kaya po ang GMA magde-decide kung saan siya pwedeng mag-guest.
no? Pero hindi may tatanggi na isa yan sa mga kontrata niya na hindi nga siya tumatapak dito po sa nasabing network na ito dahil inooperan po siya. At bilang ganti, sinasabi ng ilan sa mga netizen na maaaring ito daw di umano ay ganti ng GMA para saktan ang TVJ dahil nung nakaraang mga araw nga ay may guesting sana itong si Mr. Christopher De Leon at si Ate B dito sa EAT, kaso na-cancela po. Dahil parang sinasabi ng ilan na dahil nalaman daw ng TVJ na si Miss Doctolero ang head writers ng nasabing movie na ito. Nung hiningaan po ng saloobin si Miss Doctolero, pinagkibit balikat niya lang at sinabi niya na sana daw ay makamove on na lahat, Pasko naman. So sana po maging clear na hindi po ang TVJ mismo ang nagkansela kay Alden, kundi ang kanila pong network mismo. Kaso nga lang, nagagamit si Alden para po sakta ng TVJ. Pero anyways, wala din naman pong epekto sa TVJ kung hindi naman siya nag-guess or hindi siya pinayagan. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers. Unahin natin si Tida Mateo. Walang forever, si Paulo o si Yorme, talento lang sila, mga halusos lang ang may ginagamit lang sila. Ayun. Walang power daw si Paulo o si Yorme. Talent lang sila. Totoo naman po yun eh. Dahil sinisweldohan lang po sila ng tape at meron silang tinatawag na long-term contract dito po sa nasabing network. Kaya po si Paulo talagang ginagawa niyang lahat para mapangalagaan nga at di maalis yung trademark. Sabi ng Fernando Argana, pag natuluyan na ang magsara ang tape, wala na kukuha ka kay Paulo kasi mawawalan ka na ng trabaho, iiyak ka na lang. Pag gano'n nangyari sa'yo, iiyak, sigurado wala ka ng pambabae. True. No, sana po, ngayon habang may trabaho pa siya, natututo siya mag-ipon dahil for the longest time, parang hindi natin siya nakikitang, sabi nga ng manager niya, parang ang dami na raw trabahong dumating kay Paulo pero parang wala pa ring ipon. Sabi pa ng isang user, pwede niyang idiretso mga balak niya sa pamilya niya na wala siyang binabangga o tinatapakan, lalo na yung totoong may-ari. Tama naman, 'di ba? Na huwag ka na makialam dito sa usaping ito kasi wala ka namang kinalaman dito eh. So, hayaan mo yung dalawang tape tsaka yung TVJ or ang talagang mag-manage niyan. Sabi ni Rich Rib, does anyone observe Paulo? His eyes are sunken, cheekbones, and the way his appearance while trying to insult TVJ. I think he's into, or under the influence of something. I think Mr. Paulo si Paulo po kasi ngayon, nag-gym siya. Magpapaganda talaga siya ng katawan, kaya medyo humumpak yung mukha niya, diba? Kasi parang nakilala siya at chubby-chubby siya, diba? Ngayon iba na. Sabi naman po ni Alice Grecia, makinig ka Paulo konti sa manager. Lolit mo, mag-grow up ka, hindi yung para kang bata. Sure naman alam mo ng tama, alam mong totoo, pero pinipilit mo pa rin ang mali. Yan ba utos sa'yo ng mga amo? Di mo alam, ikaw kayo na mag-host programang ipinaglalaban yung tama kuno. Binabayaran kayo para gawin yan, pero pagkatao nyong sinisira, kawawa naman kayo ni Isko, Moreno, Betong, Buboy, etc. Nagagamit lang kayo uto-uto dahil sa pera. Yan, so ito naman po ang kanyang komento patungkol sa bagay na ito, ano kaya masasabi ng ilan patungkol dito? And of course, sabi naman ni Boy Paizal, hindi problema ni Paulo Contis yan, problema ni Halushos yan. Sabi ni Bullet, pwede daw maski palitan ng title nila. Ang importante ay mag-ere ang mga produkto sa ads nila. Nasa kumpanya ng sponsor kung lilipat o magstay yan. Yun naman pala, confident naman pala sila na magpapatuloy ang kanilang show even without that title, pero bakit pinipilit pa rin nila? Kasi nga meron nga pong paliwanag diyan, 'di ba? Lagi ko pang sinasabi sa inyo na yan po ay may mga kontrata po yung mga existing advertisers nila sa trademark na Itbulaga. So kapag nawala yung trademark, paano na po yung kontrata? Hindi malulusaw 'yon. At kayo na lang po ang humusga. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page and visit me on my Facebook page, DarEdsTV.